Magandang araw, Sir Eric. Ako si Joanna. Matagal na akong nakikinig sa inyong programa at sa aking pakikinig dito ay karamihan na sa mga kababayan natin ay nakaranas na ng kababalaghan sa isang karinderya. Bawat kwento na napapakinggan ko patungkol doon ay nagdadala talaga sa akin ng labis na takot. Kung tutuusin ay pwede kong isipin na hindi totoong nangyari ang mga kwentong yon, pero alam ko sa sarili ko na totoo ang mga yon. Dahil ako mismo ay nakaranas na ng kababalaghan at nakakatindig balahibo na karanasan sa isang karinderya noong taong 1990. Matagal din akong nagtiis na hindi magkwento, pero dahil naiengganyo din ako sa mga kwentong aking napapakinggan sa inyong channel, ay naisipan ko na rin na ibahagi ito. Lumaki po ako sa isang pamilya na may kaya. Hindi po kami mahirap pero hindi rin naman kami mayaman. Buong buhay ko ay hindi ako naging mulat sa realidad na may iba palang nilalang na nabubuhay sa ating mundo. Akala ko noon ay purong tao lamang ang nabubuhay sa mundo natin, pero nagkamali ako. May iba palang nilalang na nabubuhay din na nagtatago lamang bilang balat kayo ng isang tao. Simulan ko ang kwento noong nasa edad 20 anyos ako. 2:00 na noon ng madaling araw. Nasa kotse ako noong mga oras na yon at nagmamaneho. Noon kasi ay naisipan kong bisitahin ang aking tiya sa baryo. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakabisita sa aking tita Leia at pinsan kong si Jan at Kayla. Masyadong malayo ang Barrio Bisyo noon sa Maynila, kaya naman kinakailangan kong magbiyahe ng halos 12 oras. Wala rin namang problema sa akin yun dahil sanay na ako sa mahabang biyahe. Mahilig din kasi akong gumala noon sa iba't ibang lugar gamit lamang ang aking kotse. Sa kabutihang palad nga ay wala rin akong naging aberya habang papunta ako sa Barrio Bisyo. Malinis ang daan, hindi maulan at wala rin kahit anong traffic. Pakanta-kanta pa ako noon sa loob ng kotse habang binabaybay ang kalsada, na tanging ilaw lamang ng kotse ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Ilang saglit pa ay lumiko ako sa isang daanan kung saan natatandaan kong papunta sa Barrio Bisyo. Taon-taon na rin kasi akong pumupunta sa Barrio Bisyo kaya nakakabisado ko na ang daan. Pagpasok ko sa daanan na yon ay halos mga puno na ang aking mga nadadaanan. Wala naman akong nararamdamang kahit anong takot habang dumadaan ako doon. Iniisip ko lang kasi noon na tao lamang ang may kakayahang magpahamak sa kapwa-tao. At sino nga namang tao ang gising pa sa ganoong oras? Habang nagmamaneho ako ay patingin-tingin ako sa paligid. Sinisigurado ko noon na tama ang daanan na dinadaanan ko. Marami pa kasing likuan noon kaya naman kailangan ko talagang makasiguro na tama pa rin ang kalsada na nililikuan ko. Ilang saglit pa ay napatingin ako sa kanang parting kalsada. Nangunot ang aking noo nang makakita ng isang bukas na karinderya. Hindi ako makapaniwala noon kasi 2:00 na ng madaling araw. Hindi pa naman uso noon masyado ang mga 24 hours na karinderya. Medyo binagalan ko ang takbo ng aking sasakyan habang nakatingin sa karinderya. Wala itong kahit anong pangalan. Medyo malaki rin ang karinderya at maraming tao ang labas-pasok doon. Mayroon pang mga nakaupo sa labas ng karinderya at nagtatawanan. Naisipan ko noon huminto saglit para kumain, pero noong lalabas na sana ako ng sasakyan ay naisipan kong mas maganda kumain kapag kasama ang mga pinsan ko. Kaya naman sa halip na pumunta ng karinderya ay dire-diretso na akong nagmaneho noon hanggang sa makarating ako sa Barrio Bisyo. Pagpasok pa lamang ng baryo ay natanaw ko na agad ang hindi kalakihan na bahay ni Tita Leia. Hininto ko ang sasakyan sa harapan ng bahay ni Tita, saka 2 beses na nagbusina. Nagulat ako nang lumabas mula sa bahay si Jan at Kayla. Nakangisi ko namang binaba ang bintana ng aking sasakyan saka masaya silang binati. Agad din akong lumabas ng sasakyan noon at niyakap ng mahigpit ang 2 kong pinsan. Nang magkahiwalay-hiwalay kami sa hayakap, ay sakto naman na lumabas si Tita Leia sa kanyang bahay at inaya kami sa loob ng bahay.
Hindi na rin ako nag-alinlangan pa noon at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Pagdating ko sa sala ay agad akong naupo sa malambot nilang sopa. Naupo rin si Kyla at Jan sa aking harapan habang nagpaalam naman si Tita Leia na pupunta saglit ng kusina upang kunin daw ang inihanda nilang pagkain. Nakangiti naman akong sumagot na mabuti na lamang ay hindi ako kumain sa karinderya dahil may niluto na rin pala sila. Mukhang hindi rin naman yun narinig ni Tita dahil dire-diretso lamang siya papasok ng kusina. Paglingon ko sa aking harapan ay nakita ko si Kyla at Jan na nakatitig sa akin. Agad akong tinanong ni Kyla kung anong karinderya raw ba ang sinasabi ko. Dagdag pa ni Kyla na wala naman daw silang karinderya na alam nilang madadaanan bago kumapunta sa Barrio Biso. Sabat naman ni Jan na ang tanging karinderya lang daw nilang alam ay nasa loob mismo ng baryo. Pero imposible daw na bukas pa yun ng ganoong oras. Mahina naman akong tumawa sa ikinuwento sa kanilang dalawa na may nadaanan akong karinderya kanina. Hindi naman yun kalayuan sa bukana ng baryo. Kaya naman tinanong ko sila Kyla at Jan kung hindi pa ba nila nakikita ang karinderyang yon. Nagkatinginan naman ang dalawa at sabay na umiling. Sabi pa ni Jan baka daw namamalik mata lang daw ako. Sinagot ko naman sila na imposibleng mamalik mata ako dahil gising na gising ako noong mga oras na yon. Dagdag ko pa na marami ring kumakain doon kaya paniguradong kilala rin ang karinderyang yon. Sinabi na lamang sa akin ni Kyla na baka hindi pa nila napupuntahan yung karinderya. Matagal na rin daw kasi silang hindi nakakalabas ng Barrio Biso dahil na rin sa nasa loob na rin mismo ng Barrio Biso noon ang maliit na paaralan na kanilang pinapasukan. Noong oras din po pala na yun ay nag-aaral pa kaming tatlo. Sinabihan ko na lamang sila Jan at Kyla na dadalhin ko sila bukas sa karinderya upang makita nila na totoo ang sinasabi ko. Sasagot pa sana si Kyla nang lumabas na sa kusina si Tita Leia. May dala-dala itong kanin at ulam na nakalagay pa talaga sa tray. Nilapag ni Tita Leia ang pagkain sa mesa na nasa aking harapan. Saka sinabihan akong kumain na. Pinaalam niya pa sa akin noon na nasaktuhan ko raw nagising sila. Ngumiti na lamang ako at nagsimulang kumain. Habang kumakain ay ramdam ko ang tingin nila sa akin kaya naman nahihiya ko silang inayang kumain. Pero sa halip na sagutin ako nila ay sinabihan ni Tita Leia si Kyla at Jan na ihanda na raw ang kwartong tutulugan ko. Mabilis din naman tumayo ang dalawa at pumasok sa isang bakanting kwarto. Nagtataka ko namang tinanong si Tita kung bakit niya pa inutusan ang mga pinsan ko. Sabi ko pa na kaya ko na rin namang linisin ang kwarto ko at nakakahiya rin sa dalawa kong pinsan. Mahina namang tumawa si Tita. Saka sinabihan ako na gumawa lang daw siya ng paraan para mapaalis yung dalawa kong pinsan. May gusto daw kasi siyang sabihin sa akin para din daw alam ko ang nangyayari sa paligid ko. Lalo na sa Barrio Biso. Tinanong ko naman si Tita kung ano yon. At seryoso niya akong sinabihan na maraming kababalaghan daw ang nangyayari ngayon sa Barrio Biso. Marami raw ang mga nawawalang tao at karamihan pa raw ay mga kaedad pa namin. Sinabi ko naman na mayroon ding ganoon sa Maynila. Nakangiti ko pang sinabi na mag-iingat ako sa mga taong nangunguha ng tao. Mabilis naman umiling si Tita. Seryoso niya akong tinignan. Yung tingin na natatakot. Yun ang unang beses kong nakita si Tita na ganoong ang ekspresyon. Sinabi sa akin ni Tita na may hula daw sila na patay na raw ang mga taong nawawala. Dagdag niya pa na hindi daw normal na tao ang nangunguha sa mga taga Barrio Biso, kung hindi isa raw nilalang na tinatawag na aswang. Yun daw ang mga nilalang na kumakain ng lamang loob ng tao. Saglit na katahimikan ang namayani sa aming dalawa ni Tita bago ako humalakhak. Natatawa ko pang tinanong si Tita na may ganoon bang klaseng nilalang. Tumango naman si Tita. Sinasabi niya na raw sa akin yun dahil ayaw niya raw na wala akong alam tungkol sa mga aswang. Totoo raw ang mga aswang at dapat daw ay mag-iingat ako. Hindi na nasundan pa ang sinabi ni Tita nang lumabas na mula sa kwartong tutulugan ko sina Jan at Kyla. Tinanong ni Kyla at Tita kung ano ang sinabi sa akin pero
Ngumiti lamang si tita sa kasinabihan ako na magpahinga na at wag na raw lalabas. Hayaan ko na lang daw na nakaparada sa harapan ng bahay ang kotse ko at bukas ko na lang daw ito iparada sa bakanting lote ng baryo. Tumango na lamang ako kay tita. Tinignan pa ako ni tita na parang sinasabi niyang maniwala ako sa kanya. Tumayo na ulit si tita at dumiretso na ulit sa kusina. Samantala, muling naupo si Jan at Kayla sa harapan ko. Tinanong nila ako kung ano raw ang sinabi ni tita pero nakangiti ko na lamang silang sinabihan na binalaan lamang ako na wag masyadong gumala sa baryo. Nang wala sila dahil maraming nagbago sa baryo sa isang taon na wala ako. Sa kabutihang palad ay hindi na nagtanong pa ulit sina Kayla at Jan. Nagpaalam na lamang ako kay Kayla at Jan na magpapahinga na ako dahil pagod din ako sa biyahe. Hindi na rin naman umangal ang dalawa. Pumasok na lamang ako sa kwarto ko noon. Pagpasok ko ay hindi mawala sa isip ko noon ang mga sinabi ni tita. Yun ang unang beses na narinig ko ang salitang aswang at ang ibig sabihin nito. Hindi rin naman kasi ako naniniwala na may mga ganoon pang nilalang. Ang alam ko lang ay mga multo at elemento pero kahit nga sa ganoong nilalang ay hindi rin ako naniniwala. Iniling ko na lamang ang ulo ko noon at sinabi ko sa sarili ko na hindi totoo at baka pinatakot lamang ako ni tita dahil na rin siguro sa gusto akong protektahan noon. Hindi rin naman sa pagmamayabang pero ako rin kasi ang paborito ng mga kamag-anak ko noon. Napabuntong hininga na lamang ako noon hanggang sa tuluyan akong makatulog. Kinabukasan hapon na ako nagising dahil na rin sa pagod sa biyahe. Paglabas ko pa lang ng kwarto ay agad kong hinanap si tita. Bala ko kasi noon na mamasyal kami sa labas ng Baryo Biso. Nakita ko naman sa sala si Jan at Kayla na abala sa pagsusulat. Tinanong ko sila kung nasaan si tita. Si Jan ang sumagot sa akin. Sinabi niya sa akin na nagtrabaho daw ang kanyang ina sa isa sa mga karinderya sa baryo bilang isang tagahugas. Tinanong din ako ni Kayla kung may balak daw ba akong gawin noong araw na yon. Kaya naman nakangiti ko silang inaya na puntahan yung karinderya na sinasabi ko. Bago ako nakarating sa Baryo Biso. Sinabi ko pa noon na saktong hapon kaya mas mabuti pang kumain na lamang kami sa labas. Agad naman tumango yung dalawa at nagkanya-kanyang tatakbo patungo sa kani-kanilang kwarto upang magbihis. Ilang minuto ang lumipas ay nakabihis na ang dalawa. Kaya naman nauna na akong lumabas ng bahay at pumasok ng kotse. Kasabay ko noon si Kayla habang nasa likuran naman si Jan. Nagsimula na akong magmaneho noon nang magsalita si Jan. Mula sa salamin ay nakita ko si Jan na nakasilip noon sa bintana at nakangiti pero agad ding nawala ang ngiti niya noong sinabi niyang marami na raw ang nagbago sa kanilang baryo. Hindi na raw yun payapa. Tinanong ko naman siya kung bakit kahit na may kutob na ako kung ano ang posibleng dahilan. Sinagot naman ako ni Kayla na may kumakalat daw na aswang sa baryo. Yun din daw ang dahilan kung bakit wala ng bata ang naglalaro sa labas ng bahay tuwing gabi o kaya naman nagtitinda ng balot na paborito nila. Mahina akong tumawa pero nang mapansin na hindi naman sila natatawa ay nagtanong na lamang ako kung paano nila nasabing aswang ang gumugulo sa baryo. Dagdag ko pa na posibleng kapwa-tao lang naman. Umiling si Jan sa kasinabing may nakakita na raw na aswang ang nanggulo. Nakakatakot daw ang mukha nito. Mahahaba daw ang kuko at nagdurugo ang ngipin. Nakita raw nila kung paano kunin ng aswang ang lamang loob ng isang tao at kainin ito. Hindi na lamang ako nagsalita pero nakaramdam ako noon ng takot. Nagsitayuan pa nga ang balahibo ko noon kasi naisip kong yung posibleng itsura ng aswang. Isinawalang bahala ko na lamang ang kanilang mga sinabi at binago na lamang ang aming pinag-usapan. Paglabas namin ng Baryo Biso napatingin-tingin ako sa kalsada hanggang sa mamataan ko ang pamilyar na karinderya. Agad kong itinhigil ang sasakyan sa kabilang parte ng kalsada. Saka nakangiting tinignan ng karinderya pero nawala ang ngiti ko nang makita na sarado ito. Tinanong naman ako ni Kayla kung yan daw ba ang sinasabi kong karinderya. Agad naman akong tumango.
Sinabi ko sa kanila na bukas ito noong gabi na nakita ko. Sumagot naman si Jan at sinabing nakikita niya na raw ang bahay na yan pero sarado raw talaga yun tuwing umaga. Lalong nangunutang noo ko saka tinanong sila kung bakit sarado sa gabi at bukas sa umaga ang karinderya. Sinagot ako ni Jan na akala nga raw nila ay lumang bahay lang yun na walang nakatira at kapag daw napapadaan sila ay nakakatakot daw ang presensya ng karinderya. Napakamot na lamang ako sa ulo noon dahil sa pagtataka. Wala na kaming nagawa kung hindi ang umalis na lamang doon at bumalik sa bahay. Buong maghapon noon ay hindi mawala sa isip ko yung karinderya. Nagtataka ako kung bakit hindi ito bukas sa umaga gayon mas dodoble ang benta kung bukas ang karinderya kapag umaga. Pagdating ng gabi bandang alas 6 madilim na noon pero wala pa si Tita Leia. Lahat kami ay nag-aalala na, lalo na ang mga pinsan ko dahil sa aswang daw. Paulit-ulit nilang sinasabi na baka nakuha na ng aswang o mas malala pa ay napahamak na ito. Naisipan ko na noon na hanapin si tita kaya naman kinuha ko na ang kotse at lalabas na sana ng bahay nang bumukas ang pinto. Agad na bumagsak sa akin si tita na agad din namang nakita ni Kayla at Jan. Natataranta kong tinanong si tita kung anong nangyari sa kanya. Pero bago pa man makasagot si tita ay sinabi nitong kumain na raw kami sa labas dahil wala na raw siyang lakas magluto ng aming panggabihan. Hindi niya raw kasi akalain na mapapainom siya. Kinuha ni Jan si tita at inalalayan ito papunta sa kwarto niya. Nagkatinginan naman kami ni Kayla. Sinabi ni Kayla na wala na raw stock na pagkain sa kusina. Madalas daw kasing nagdadala ng pagkain si tita kapag umuuwi ito ng gabi. Tumingin muna ako sa labas saka tinignan ulit si Kayla. Sakto naman nakakalabas lamang ni Jan sa kwarto ni tita. Nakangiti ko silang inaya na kumain na lamang sa karinderya na sinabi ko. Sabi ko pa na siguradong bukas na yon dahil gabi na. Umangal naman agad si Jan na masyado ng gabi at baka masayang lang ang aking gasolina. Kasi baka daw sarado na naman yon. Pero sinagot ko naman siya na sigurado akong bukas na ang karinderya. Pagtingin ko naman kay Kayla ay sinabi naman nito sa akin na delikado daw dahil baka may aswang kaming makaengkwentro. Pero tinawanan ko na lamang sila saka sinabing wala yang aswang dahil doon sa karinderya nga ay maraming customer na malayang nakakakain. Sinubukan ko pang pilitin ng ilang beses yung dalawa hanggang sa tuluyan silang pumayag. Tuwang-tuwa pa ako noon habang nagmamaneho ng aking kotse. Sakto naman na nagugutom na ako noong mga oras na yon. Pagdating namin sa karinderya ay nakita ko na bukas nga ang karinderya, gaya ng aking inaasahan. Kagaya noong una ko itong nakita, maraming tao ang labas-masok dito. Lumingon ako sa dalawa na gulat din sa nakita. Inaya ko na silang lumabas. Agad na umukit ang ngiti sa kanilang labi bago sila lumabas ng sasakyan. Lumabas na rin ako noon at sabay-sabay kaming lumapit sa karinderya. Pagpasok namin sa karinderya napansin ko na nagsitinginan ng ibang kumakain. Yung iba ay natigilan din sa pagsubo at maging ang mga waiter at waitress ay napatingin din. Napalingon lamang ako kay Kayla nang bulungan niya ako kung bakit daw sila lumilingon sa amin. Ang weirdo daw nila makatingin. Sumagot naman ako na hindi ko alam at baka naninibago lang sa amin. Hindi na lamang namin pinansin ang mga kakaibang tingin nila at dumiretso na sa counter kung saan kami bibili ng pagkain. Naroon sa may counter ang tindera na kasing edad din namin. Itago ko na lang din sa pangalan na Yasi. Saglit kaming nagkatitigan ni Yasi bago ito ngumiti sa amin at tinanong kami kung ano raw ang gusto naming kainin. Yung ngiti ni Yasi ay sobrang lawak at kakaiba ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Tumingin na lamang ako noon sa mga pagkain nila. Lahat ay puro karne. Walang kahit anong gulay. Malalaki rin ang karne at nakakatakam ng sobra. Namili na kami noon nila Kayla at Jan. Bago kami maupo sa isa sa mga bakanting upuan at mesa. Habang hinihintay namin ang aming pagkain ay biglang nagsalita si Jan. Seryoso itong nakatingin sa paligid saka siya tumingin sa aming dalawa ni Kayla.
Sinabi ni Jan na kinakabahan daw siya sa hindi malamang dahilan. Nagsisitayuan daw ang kanyang balahibo dahil sa mga titig ng mga tao. Sumigunda naman si Kayla na ganoon din daw ang kanyang nararamdaman. Lalo na raw noong tinignan niya sa mata ang tindera kanina. Ang weirdo daw kasi parang baliktad ang refleksyon niya sa mata nito pero nawala lang din agad yun. Tinanong naman ako ni Jan kung ano raw ang naramdaman ko pero bago pa ako makasagot ay lumapit sa amin si Yasi dala ang pagkain. Napatingin ako kay Yasi. Kitang-kita ko ang saglit niyang pagngisi sa akin bago ito tumalikod. Noong mga oras na yon nagsitindigan ng mga balahibo ko. Kinilabutan ako sa paraan niyang yon. Nagsalita si Yasi na namnamin daw namin ang mga pagkain dahil sobrang sarap daw nito. Malambing ang boses ni Yasi kaya medyo nawala ang kaba ko. Naglakas loob na tuloy akong magtanong kung bakit hindi sila bukas kaninang umaga. Ngumiti lamang si Yasi sa kamahinang tumawa bago tumalikod. Huminga na lamang ako ng malalim sa katahimik na kumakain kahit noong mga oras na yon ay nagsisitayuan na ang balahibo ko sa batok. Inaamin ko na sobrang sarap ng pagkain. Sobrang lambot at linamnam ng karne. Busog na busog ako noon nang matapos akong kumain. Halos 1 oras din kaming nagtagal doon sa karinderyang yon bago kami lumabas ng karinderya. Nang makapasok kami sa aking kotse ay ihinaplos ko pa ang aking tiyan. Para akong buntis dahil sa laki ng lobo ng tiyan ko. Nagbiro pa nga ako kay Kayla na sobrang dami naming kinain kahit ang totoo po ay 1 plato lang naman ang nakain namin. Inisip ko na lamang noon na baka dahil lamang sa laki ng karne. Nagmaneho na lamang ako pabalik sa bahay habang nagkikwentuhan kami patungkol sa iba't ibang bagay. Pagdating namin sa bahay ay dire-diretso na ako sa kwarto noon. Wala pa sana akong balak matulog noon pero dahil na rin sa sobrang kabusugan ay nakaramdam ako ng antok hanggang sa tuluyan akong nakatulog. 6:00 pa lamang ng umaga ay nagising na ako dahil sa sobrang sakit ng aking tiyan. Hindi ko mapigilan na mangiyak-ngiyak noong mga oras na yon. Parang kinakain ang laman ng tiyan ko noon. Ilang oras din akong nagpagulong-gulong noon sa aking kama hanggang sa tuluyan itong humupa. Nang mawala ang sakit ng aking tiyan ay mabilis akong tumayo para dumiretso sa banyo. Paglabas ko ng aking kwarto ay nagulat ako nang makita si tita na nasa harapan nina Jan at Kayla. Nakayuko si Kayla at Jan habang seryoso silang tinitignan ni tita. Agad naman ako nagtanong kung anong nangyayari at sinabi naman ni tita na nagising daw siya dahil sa lakas ng sigaw ng aking 2 pinsan. Nang tinanong niya raw ang mga ito kung anong kinain ay sinabi raw ng 2 kong pinsan na isang karinderya. Pinagalitan niya raw ang pinsan ko dahil kumain daw sa karinderya nang hindi niya alam. Agad naman akong nagsabi na kasama ako sa kumain sa karinderyang yon at sumasakit din ang aking tiyan kanina. Dagdag ko pa na wag niya nang pagalitan sina Jan at Kayla dahil wala silang alam na ganoon ang mangyayari sa amin. Hindi na lamang sumagot si tita. Nagpaalam na lamang si tita na aalis na para pumunta sa trabaho. Sinabihan din ako ni tita na kung may kailangan daw kami ay puntahan na lang daw siya sa trabaho niya. Tumango na lamang ako at pinanood na maglakad si tita palabas ng bahay. Nang makalabas ng bahay si tita ay agad kong tinanong si Kayla at Jan kung kumusta sila. Sinabi naman ni Kayla na sobrang sakit daw ng tiyan niya kanina. Parang may kumakain daw na insekto sa loob niya na hindi niya maipaliwanag. Dagdag pa niya na sinubukan niya na raw tumae kaso wala naman daw lumalabas. Baka nga daw panis na yung kinain namin kagabi. Agad naman akong nagsabi na hindi naman amoy panis ang pagkain. Bukod pa rito marami rin ang kumakain doon kaya imposibleng masama ang imaheng karinderya na yon. Napabuntong hininga na lamang ako. Saka sinabihan sila na kapag sumakit pa ulit ang tiyan namin ay susugurin namin ang karinderya upang magreklamo. Agad din namang pumayag si Jan at Kayla. Sabi pa ni Jan na sayang lang ang pera na ibinayad namin kung sasakit lang naman pala ang aming tiyan. Buong maghapon noon ay inobserbahan lang namin ang aming mga sarili. Sa kabutihang palad din noon ay hindi na sumasakit ang aking tiyan at mapayapa na ang maghapon namin noon hanggang sa dumating ang 7:00 ng gabi.
Wala pa si tita noon at nasa sala kaming tatlo ni na Kayla at Jan nang kumirot na naman ang tiyan ko. Pagtingin ko sa dalawa kong pinsan ay napansin ko rin ang sakit sa kanilang muka. Agad akong napadaing nang maramdaman na para akong sinasaksak kahit hindi naman. Dumadaing din sa sakit sina Kayla at Jan. Nang hihina akong sinabihan si Jan na kumuha ng mainit na tubig dahil baka mawala ang sakit ng aming tiyan, pero tanging daing lamang ang naging reaksyon niya sa akin. Wala akong nagawa noon kung hindi pilitin ang sarili. Agad akong tumayo at ahakbang na sana papunta sa kusina nang mawala ng unti-unti ang sakit ng tiyan ko. Pagtingin ko kay Jan at Kayla ay nagkakatinginan na silang dalawa na punong-puno ng pagtataka. Sinabi ni Kayla na nakakapagtaka raw na bigla na lamang mawawala ang sakit ng tiyan naming tatlo at sabay-sabay pa. Sabi pa ni Jan, baka raw nagkataon lang. Ang mahalaga raw ay hindi na sumasakit ang tiyan namin, pero kailangan na raw namin magreklamo sa karinderya. Agad naman akong pumayag noon, pero pagtingin namin kay Kayla ay nakayuko ito at umiiling. Sinabi niya sa amin na wag na raw kaming gumawa ng gulo at magreklamo. Natatakot daw kasi si Kayla na bumalik pa doon. Agad ko naman sinabi na kailangan namin magreklamo para hindi na makapambiktima pa ng iba ang karinderyang yon. Dagdag ko pa na baka mga sirang pagkain ang inihahanda ng karinderya. Hindi na lamang umimik si Kayla, pero ilang saglit pa ay sinabi niya sa amin na hindi na siya sasama. Natigilan pa ako saglit. Bago pa ako magsalita ay nagsabi na si Jan na ayos lang daw. Kami na lang daw dalawa ni Jan ang kakausap kay Yasi na siyang tindera noon sa karinderya. Pumayag naman ako noon. Noong mga oras na yun ay agad kaming pumunta ni Jan sa kotse sa kasumakay. Habang nagmamaneho ako ng kotse noon ay pabalik-balik ang sakit sa tiyan ko. Pero kahit papaano ay natitiis ko naman ito. Pagdating namin sa karinderya ay marami na namang tao sa labas. Lalabas na sana ako nang mapansin kong binigyan ako ng kutsilyo ni Jan. Umangat naman ang isa kong kilay saka tinanong kung para saan yon. Sinabi naman ni Jan na kung sakali daw nasaktan kami. Parang mga adik daw kasi ang mga kumakain sa karinderya. Baka raw makialam sa usapan namin ng tindera. Mas mabuti na raw na may panlaban kami. Napabuntong hininga na lamang ako noon at inilagay sa aking bulsa ang maliit na kutsilyo. Saka lumabas ng kotse. Sabay kaming nagtungo ni Jan sa karinderya. Pagpasok pa lamang namin ni Jan ay dumiretso na kami sa counter kung saan naroon si Yasi. Nakangisi ito sa akin, pero mas malawak na ito kaysa noong una. Hindi ko maintindihan noong mga oras na yun kung bakit biglang naghurumentado ang puso ko. Tinanong kami ni Yasi kung anong kakainin namin, pero sinabi ni Jan na gusto naming magreklamo. Sabi pa ni Jan na sumasakit ang aming tiyan pagkatapos naming kumain ng pagkain sa karinderyang yon. Dagdag ko rin na baka panis o sirang mga sangkap na ang ginagamit nila. Nagulat kaming dalawa ni Jan nang tumawa si Yasi. Napansin ko rin na natahimik ang paligid. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang tumingin sa amin si Yasi nang nakangiti. Saka sinabing sasakit daw talaga ang tiyan namin dahil kumain kami ng pagkain ng aswang. Sabay kaming napasinghap ni Jan sa narinig. Doon ibinunyag ni Yasi na ang karinderyang yon ay para daw sa mga aswang. Nagtaka nga raw siya bakit kami napadpad doon ngayon. Wala namang madalas pumupuntang tao doon. Yung mga pagkain daw doon ay gawa sa karne ng mga tao. Swerte nga raw kami dahil nagawa raw namin makalabas pa ng buhay. Nakakainsulto pa kaming tinanong ni Yasi kung masarap ba ang karne ng kapwa-tao. Hindi ako makapagsalita noon. Ayaw kong maniwala. Gusto kong sabihin na nagsisinungaling lang siya, pero hindi ko magawang ibuka ang bibig ko nung mga oras na yon. Nagulat na lamang ako nang sumigaw si Jan at sinabing mga salot sila sa mundo at mga aswang. Pagtingin ko sa paligid noon ay nagulat ako nang makita na nakatayo na ang mga customer at mga mababalahibo na sila. May mga pangil at matatalas na kuko na rin. Nanginginig ang tuhod ko noong mga oras na yon. Paglingon ko sa aking likod ay nakita ko si Yasi. Sinabi niya sa amin na papalayain niya raw kami ni Jan sa isang kondisyon.
Agad naman akong nagtanong kung ano yon at sinabi ni Yasi na magdala daw ng isang tao na magiging alay namin. Dalhin daw namin ito sa gubat ng alas 10 ng gabi at kung hindi raw kami makakapagdala ay hahanapin daw nila kami at papatayin. Pagkatapos niyang sabihin yun ay naramdaman ko na lamang na may bumitbit sa akin hanggang sa makalabas kami ng karinderya. Nanginginig ang buo kong katawan noon at hindi makapagsalita. Pagtingin ko kay Jan ay tulala na ito pero maya-maya rin ay tumayo saka tinulungan na rin akong tumayo. Tahimik kaming bumalik ng sasakyan noon. Habang nasa sasakyan kami ni Jan ay patingin-tingin ako sa bintana. Nakita ko ang mga aswang na nakatingin sa sasakyan namin. Napabaling ang titig ko kay Jan nang tanungin niya ako kung anong gagawin. Nagkibit balikat naman ako bilang sagot. Sabi ko pa na hindi ko alam kung ano ang mga panangga sa aswang. Napabuntong hininga na lamang si Jan. Hindi niya raw kakayanin na manguha ng ibang tao at hayaan itong mamatay. Inis naman ako nagsabi na wala kaming pagpipilian. Sabi ko pa na kailangan naming mag-alay kaysa kami ang mamatay. Mahinang tumawa si Jan at sinisi ako. Nakasalanan ko raw. Hindi ako nakaimik noon pero alam ko sa sarili ko na tama ang sinabi niya. Kung hindi ko sila inaya sa karinderyang yon, ay wala kami sa problemang yon. Tumingin na lamang ako sa bintana noon. Nanatiling tahimik ang buong paligid hanggang sa nagsalita si Jan na hindi na raw namin kailangan pang makuha ng aswang. Nagtataka ko namang tinanong si Jan kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi niya sa akin na kailangan daw namin ay kalabanin ng aswang. Pasigaw naman ako nagsabi kung paano namin lalabanan ng aswang pero sinabi lamang ni Jan na kailangan lang daw ay matamaan namin sa batok ang aswang at masaksak dahil doon daw ang kahinaan nila. Mag-ingat na lang daw kami kaysa raw mamatay kaming dalawa. Sinabihan ko pa si Jan na manghingi na lamang ng tulong sa mga kabaryo niya o kay tiya pero sinabi ni Jan na wala rin daw may kayang humarap sa aswang. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang pumayag. Noong oras din na yun ay sabay kaming lumabas ni Jan sa kotse. Mabilis kaming pumasok sa gubat noon na malapit na lamang sa kotse namin. Magkahiwalay kaming nagtago ni Jan sa magkabila ang puno. Tanging ilaw lamang mula sa buwan ang nagsisilbing liwanag namin noon. Habang tumatakbo ang oras ay napapaisip ako ng mga gagawin ko. Natatakot na ako noon sa mangyayari sa amin. Gumawa na lamang kami noon ng korting tao gamit ang dahon para akalain ni Yasi na may tao nang patay sa lupang gubat. Pagsapit ng alas 10 ng gabi ay lalong nanginig ang tuhod ko. Nakatago lamang ako noon sa katawan ng puno nang makarinig ako ng mahihinang ungol ng aswang. Ilang saglit pa ay narinig na namin ang boses ni Yasi. Nang silipin ko siya ay nakayuko na ito habang inaalis ang dahon. Nagkatinginan kami ni Jan at sabay na tumango bago namin sabay na sugurin si Yasi. Pero bago pa man ako makalapit ay isang aswang ang humampas sa akin at kay Jan. Nagulat ako nang makita ko na kasama pala ni Yasi ang kanyang mga kapwa aswang. Malakas na tumawa si Yasi at sinabing naaamoy niya raw kami at alam niya palang na wala ng tao sa kumpulan ng dahon. Nanginginig akong tumayo noon habang tinitignan ng mga aswang na nasa harapan ko. Naglalaway sila at namumula ang mata. Nagulat ako nang sumigaw si Yasi at utusan na patayin kami. Pagtingin ko kay Jan ay kinakalaban niya na ang mga aswang. Kahit takot ako noon ay agad kong nilabanan ng aswang. Ilag lamang ang ginagawa ko sa bawat tama ng mga aswang sa aking katawan. Nang tatadyakan sana ako ng isa ay gumilid ako at tinadyakan niya ang kasama ng aswang. Gamit ang kutsilyo ay sinaksak ko rin ang isa pang aswang sa batok na agad nitong ikinatumba. Napangiti pa ako noon dahil sa tuwa pero napangiwi ako nang matumba ako sa lupa dahil may tumadyak sa aking likod. Paglingon ko naman sa harapan ko ay may aswang na rin doon. Napapikit na lamang ako nang iangat nito ang kanyang matutulis na kuko. Narinig ko rin ang malakas na sigaw ni Jan. Akala ko ay katapusan ko na pero ilang segundo ang lumipas ay hindi ko pa nararamdaman ang talim ng kuko. Kaya naman nagmulat na ako.
Pagtingin ko ay nakita kong naroon ang mga kabaryo ni na tita. Pagtingin ko sa aking harapan ay nakita ko si Kayla. May dala-dala itong itak. Sinabi sa akin ni Kayla na ikinuwento raw niya ang nangyari kay tita at kung nasaan kami. Doon na pag-alaman ni Kayla na alam pala ng mga taga-baryo kung para kanino ang karinderya. Mabuti na nga lang daw ay nahanap agad nila kami. Tuwang-tuwa ako noon dahil nagawa kaming iligtas ng mga taga-baryo namin. Natigilan lamang ako nang sumigaw si Jan na tumulong na kami ni Kayla. Binigyan naman ako ng asin ni Kayla at sinabing isaboy ko raw sa mga aswang upang mangisay sila at mamatay. Pagkatapos ay sumugod na agad si Kayla sa mga aswang. Lalapit na sana ako sa aswang nang makita ako si Yasi. Agad niya akong sinugod pero mabilis kong naisaboy sa kanya ang asin. Agad itong nangisay at natumba sa lupa. Kaya ginawa ko na yung pagkakataon para daganan siya at saksakin sa mata at leeg. Nang magawa ko yun ay nanginginig ang kamay kong nabitawan ng kutsilyo. Sakto rin na bigla ang tumahimik ang paligid. Pagtingin ko sa paligid ay tanging katahimikan na lamang ang namayani. Napalunok ako. Hindi ko akalain noon na mararanasan ko yun. Natauhan lamang ako nang marinig ko na ang boses ni tita at sinasabing wala na raw aswang at pwede na raw kaming umuwi. Tumingin pa sa akin si tita nang malamig saka siya tumalikod sa amin. Napayuko na lamang ako noon dahil inaamin kong nakaramdam din ako ng konsensya dahil sa ginawa kong mali. Pagkatapos ng nangyari ay agad kaming umuwi gamit ang aking kotse. Pagdating namin sa bahay ay naroon na rin si tita sa harap ng bahay at nagpapasalamat sa kanyang mga kabaryo. Kaming magpipinsan lang kasi ang sumakay sa kotse. Tahimik kaming pumasok noon sa loob ng bahay. Pagpasok namin ay nagulat na lamang ako nang yakapin kami ni tita at sinabing nagpapasalamat daw siya dahil ligtas kami. Akala niya raw ay magiging pulutan na kami ng aswang. Agad na akong nagsabi kay tita na humingi ako ng pasensya dahil ako ang pasimuno ng lahat. Pero sinabi ni tita na ayos lang daw ngunit wag na raw uulitin. Ugaliin daw na magtanong muna at magsabi ng totoo sa mga nakakatanda. Tumango na lamang ako noon at pinangako ko sa sarili ko na kailanman ay hindi na ako kakain sa isang karinderya na hindi ko nalalaman kung para ba ito sa tao o aswang. Kinabukasan noon ay agad kaming pinaalbularyo ni tita upang ipagamot ang aming mga tiyan. Mabuti na nga lang daw ay nagawa kaming maipaalbularyo ng maaga dahil kung hindi ay baka maging yanggaw na raw kami dahil daw may halong laway ng aswang ang mga pagkain. Natakot pa ako noon pero inisip ko na lamang na wala na yon. Nangako ako sa sarili ko noon na hindi ko na ulit pa iirali ng kuryosidad ko. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay agad na kaming bumalik sa dati. Hindi na ako noon nag-aya pa sa karinderya at sa halip ay nag-aya na lamang ng maglibot sa baryo o sa labas ng baryo. Wag lamang sa karinderya. Sinabi nga rin sa amin ni tita na kung hindi lang daw niya napilit si Kayla na magsabi ng totoo ay baka daw namatay na kami ni Jan. Humingi din pala ako ng pasensya kay Jan dahil sa nangyari. Natapos ang bakasyon ko noon sa Barrio Bisyo na dala-dala ang pangyayaring yon. Habang nagbabiyahe na ako pabalik noon sa Maynila ay nakita ko ulit ang karinderya. Pero sa pagkakataon na yon ay sarado ngunit hindi na katulad ng dati ang pakiramdam ko na parang tuwang-tuwa. Sa halip, kinilabutan ako at sinabi ko pa sa sarili ko na totoo nga palang mga aswang. Nang makauwi ako sa Maynila, hindi na agad ako nakabalik pa sa Barrio Bisyo dahil na rin sa sobrang abala sa pag-aaral. Pero taong 1999 naisipan kong bumalik sa Barrio Bisyo para bisitahin ulit sina tita. Muli akong napadaan noon sa kalsadang yon bandang 3:00 na noong madaling araw noon. Habang nagbabiyahe ako ay napatingin ako sa aking gilid. Akala ko noon ay wala ng karinderya pero nagkamali ako dahil bukas na bukas ang karinderya at marami pa ang kumakain. Pinabilisan ko na lamang ang takbo ng kotse ko noon dahil sa takot na naramdaman ko. Doon na ako noon nagkaroon ng trauma sa mga karinderya
lalo na kapag nakakakita ako ng karinderya na bukas tuwing gabi. Yun na rin ang huling naging bisita ko sa Barrio Biso, dahil sumama na rin sa akin papuntang Maynila sina tita para na rin magbagong buhay. Hanggang ngayon, napagbibiruan pa namin na bumalik ulit sa Barrio Biso para tignan kung naroon pa ang karinderya. Pero laging sagot ko lamang ay hindi, dahil bukod sa mga aswang ay mahal ko pa ang buhay ko. Doon na nagtapos ang kwento ko, Sir Eric. Sana ay nagustuhan ninyo at ito lamang din ang maipapayo ko. Huwag basta-basta kakain sa mga hindi pamilyar na lugar. Baka hindi nyo alam, karinderya na pala yan ng mga aswang. Maganda